Hindi pala kayo. Ayun pala siya. Ayun siya. Ayun. Layo pa. Ayun na siya. Kaso sombrero na nga lang yung hawak niya. Magandang hapon po, unang-una sa inyong lahat, maski po sa ating mga magulang at ano ba ang naging punot dulo nitong pambubugbog na ito? Siguro Boy One, ikaw na mag-explain. Galing sa school po kasi po nag-umpisa yun. Tapos po, napagkamalan po yung dalawang tropa na sinuntok daw po yung lalaki. Sinong lalaki? Si Chester po. Sino si Chester? Yung anak-anakan po ng pulis. Okay, so pinagkamalan kayo na sinuntok nyo si Chester? Opo. Okay, tapos? Tapos, ang gabi na po, October 6, 6:40 p.m. Natambay po kami sa labas ng school. Sunduin po namin yung shota ni Bernard. Tapos, pinalis po kami ng pulis na naka-duty. Tapos, pag-alis po namin, lumipat po kami sa Lexington, nagpahinga. Lumapit po yung naka-civilian na pulis. Tapos po, dinakma po kami sa Coelho. Tapos, pinaguntog po kami ni Bernard. Tapos po, bumaba po yung tricycle driver na kasama niya. Pinagasampal po kami 5. Anong pangalan po ng polis? Liames po. Liames. Police. Richard Liames. Police Mandaluyong po. Liames po. Richard Liames. Nag-iisa lang po ba siya nung pinababa po niya kayo at pinag-uuntog? Hindi, kasama po asawa po, tapos yung anak niya po. Okay, kasama niya yung asawa at yung anak. Yung anak si Chester. Opo. Tama, okay. Asawa at anak. At kayong 4 yung nandun sa tricycle? 5 po kami. 5 pala, sorry. Nakatambay po kami sa gilid, sa Lexington po. Okay, nagpapahinga po. Okay. Tapos po, biglang bumaba po yung tricycle driver. Sinampal po kami 5. Si Boy 3 and si Boy 4, sila po yung sinampal. Okay, si Boy 5? Sinampal din po. Sinampal din. Pagkatapos kayong sinampal at pinaguntog, anong nangyari? Hinabol pa po kami. Tapos sumisigaw pa po na holdapper. Kami daw po 5. Okay. Tapos para daw po madakma po kami. Tapos lumapit po kami sa barangay. Nang umingi po ng tulong. Tapos di po kami tinulungan ng barangay po. Dahil? Sabi kasi tinakot po kasi ng pulis. Na wag na daw mga alam. Daw po kami. Tapos nasa daang pa na po kami, inabol pa po kami sa mismong lugar. Binantahan pa din po kami, papatayin daw po kami 5. Ma'am Chona, paano po nagsumbong ang inyong anak or paano nyo po nalaman ang insidente pong ito kasama si Police Corporal Liames? Ang start po nito, ma'am, sa school. Yes, na-explain po nila kanina. Nalaman ko po kasi nandun sila sa Bausi. Tinawagan po ako. So nung nalaman nyo na, nandun na po pumunta na sila sa barangay at tinawagan ng mga magulang? Yes, ma'am. Okay. Ano po ang na-explain sa inyo sa barangay, ma'am? Yun nga po, pinagsasampal sila ng driver at may pulis din po na yung dalawa pinaguntog po. Anong ginawa ng barangay? Bakit hindi po kayo tinulungan? Yung barangay na nilapitan nila, hindi po sila tinulungan. Gawa po ng sigaw ng pulis na mga hold-upper daw po sila. Kahit naman sinigawan silang hold-upper, Shari, hindi naman agad-agad na hold-upper talaga sila. Walang proper investigation, walang kahit anong kasong laban sa kanila. So in any case, ma'am, ano pong ginawa ng barangay? Wala at all? Wala po. Kaya lumapit sila sa Bausi ng Kalawaan po. Kinailangan pang lumipat sila? Opo. Para lang matulungan sila? Yes po. Okay. At silang lahat, ma'am, boy 1 to 5 ay minor de edad. Tama ba? Yung isa po is 18 na po. 18 years old yung isa, pero the rest po? 14, 15, 16 yung apa. Puro mga bata pa. Sila ay nasa high school? Yes po, ma'am. Okay. Sige po. Sir, itong si Chester, paano nyo na medyo nagugulumihaanan lang ako, no, boy 1? Paano nakarating kay Police Corporal Liames na binugbog or sinuntok nyo si Chester? Sinulsul lang po ng asawa niya po. Sinulsul ng asawa niya? Opo. Paano nyo naman nalaman na sinulsul ng asawa kasi po, niya? tuwing po nakatambay po kami dun, nagtatamang inala po, kala po habang inaabangan po namin. So ito ay hinala lamang lahat? Opo. Okay, pero kayo nila Chester ay uma-attend sa isang school? Opo. Opo, ma'am. So magkakaklase kayo? Hindi po. Pero same school? Opo. Si Chester ba ay kakilala nyo talaga or hindi? Kilala po namin. Kilala po namin siya. Pero hindi niyo siya nakaaway? Hindi po. Hindi niyo din siya pinagtripan? Hindi po. Gumagawa lang po siya ng kwento. Bakit sa tingin ninyo ginagawan kayo ng kwento ni Chester? Ewan ko po. Di po namin alam, ma'am.
So wala lang, trip lang ni Chester, ganun? Siguro po, sinusot lang po siya ng nanay niya eh. Okay. Magaling po. Okay, sige po. Magandang hapon po, Police Corporal Yames. Hello po ma'am, good afternoon po. Kayo po ay inaakusahan na nambugbog, na nampal, na nakit, ano pa ba, nanuntok, pinaguntog yung mga bata noong October 6 ng alas 6 ng gabi. Ano po masasabi nyo sa akusasyon na ito, Corporal Yames? Ma'am, wala pong katotohanan yan. Nasaan po kayo, sir, noong mga panahon na yon, no? October 6? Ma'am, nung panahon po na yon, Friday night, which is day off ko po, binalidate ko po yung nangyayaring abangan. Actually, dun pala sa labas, nakita ko na yung karamihan sa kanila. Yan, tulad niyang, yung karamihan po sa mga kabataan is yung mga nakasibilyan. Oo, yung iba, may naka-uniforme. Nag-aabang sila dyan sa labas. Okay. Ngayon, pinasundo ko kay Mrs. yung anak niya. Which is, ano ko po, alaga ko po. Son ninyo. Opo. Kumbaga ako na rin tumatay yung magulang sa bata na yun kasi ngayon, sabi ko, wag kayong didikit sa akin. Sabi ko, para kung sakaling merong umano sa inyo, sumunod sa inyo, mapigilan ko. Ngayon, sige. Pero nakita ko na yung mga kabataan na yan sa labas. Ngayon, nung nakuha na nung bata, yung asawa ko, yung anak niya, nasundo niya na po, sumakay sila sa motor. Itong mga kabataan na to is naggalawan sila sa mga lugar kung nasaan sila at nagsesenyasan na andyan na nga si Chester. Okay. Andun po ako, ang dahilan ko po sa lugar na yon is para sunduin at maihatid ng payapa yung mga anak ko, at saka yung asawa ko dun sa aming bahay. Ngayon, sige, dahil traffic, pinauna ko sila at ako nasa likuran nila. Sabi ko, maglalakad ako, maghihintay ako hanggang sa street po ng Dulmar, Barangay Kalawaan. Ngayon, sa labas po ng school, umandar na sila, nakamotor sila, nabihan ko sila na maglalakad na lang ako kasi traffic nga at para makita ko kung sino yung mga yung mga kabataan na yan na hindi ko alam kung anong dahilan bakit naandun sila sa lugar at mga minor pa sila. Bakit sila nag-aabang doon at anong hinihintay nila, kung ano yung motibo nila. So, hinintay nyo sila, hinintay mo yung iyong stepson at yung iyong misis na lumabas, maihatid mo or masundo mo sila doon sa eskwelahan, nakita mo itong mga batang ito nakatambay, ano nangyaring sumunod? Anong ginawa mo? Nung papalapit na po sila doon sa nakamotor po kasi sila eh. At nagsenyasan sila na parating na. Yan na si Chester. Narinig ko po yun. Nung nakalapit na sila doon sa pamangkin ko, nakita ko tong isang lalaki na naka-uniforme. Ito po yung naka-uniforme. Malaking tao po. Malaking bata. Hindi ko alam kung minor siya o nasa tamang edad. At hindi ko rin po siya kilala. May dalang four-finger. Tawag po doon yung sa kamao po. Asero, yun. Asero, Tapos, anong nangyari, sir? Bakit nahumantong sa untugan, sa sampalan? Hindi, ganito po. Pinapaliwanag ko po kung paano kaya nga, sir, ito po ay inaayos ko. Inaayos ko po yung kwento para po maintindihan ng lahat. So, nandun na kayo, nakita nyo siya, nakita nyo sila, may tinatawag nyong asero o four-finger. Ano nangyari? Ngayon, ganito, hinawakan ko po yung bata. Sino hinawakan mo? Yung yung may hawak po na asero. Hinawakan ko po yan. Ngayon nagkagulo kasi magulo na po eh. Nagpupuntahan na yung mga kabataan doon. Merong isang tricycle driver na tumulong sa akin. Dahil nakita niya yung isang bata na may hawak na ice pick. Tinulungan ako, kumbaga concerned citizen siya at tumulong sa akin. Nung nakita niya, nahawakan niya yung merong kutsilyo, merong ice pick. Bladed weapon. Hindi ko kasi nakita yung bladed weapon eh. Ang nakita ko lang yung asero. Nagpakilala na ako ng pulis kasi marami na po, magulo na po. Sabi ko, pulis ako. Nagpakilala ako sa kanila. Pulis ako. Ngayon,
tinanong ko, bakit ginagawa nyo kay Chester yan? Ano ang ginagawa nila kay Chester? Kasi sa kwento mo, ang sinabi mo lang, nakita mo na may hawak yung isa na asero, yung isa... Susugurin na po. Saglit lang, Susugurin sir. na po. May hawak na asero, may hawak na, Apo. na something na sharp. Yung isa, dahil di mo naman din sigurado kung kutsilyo o kung ano, bakit napunta na sa biglang may tumulong na tricycle driver at susugurin na si Chester? Anong nangyari talaga doon? Sinabi ko po sa inyo na susugurin na po at meron ng kumusyon, andun na yung mga kabataan, nagkagulo na po. Dahil yung araw po na yun, nung labasan po ng mga estudyante at labasan na po pauwi. Dahil sa maraming kabataan, sinecured ko po yung mag-ina ko na nakasakay sa motor. At ako sabi ko, maglalakad na lang ako kung sakaling meron masusugod, pigilan natin. Ayun, ang nakita ko lang po talaga yung may four finger. Pero ang dami nila, madaming kabataan yan, kabilaan na street. Magkabilaang street. Ngayon, ito, susugod sila dyan. Una nakatambay sila eh. Nung sumugod sila, doon ako nag-react na, sabi ko baka kay Chester na nga talagang takit. Kasi naririnig ko na, andyan na si Chester, andyan na si Chester. Tas iba, so in short, Corporal Llamas, again, magre-recap lang tayo, no? Nung may Opo. akma po, na may, kung sakali mang totoo na may asero, akma, may Opo. hawak na kutsilyo o kung ano man po yung hawak na yun, Opo. hindi po kayo sigurado noong mga panahon na yun kung kanino po talaga papunta yung weapon na yun. Tama po? Hindi po, sigurado po ako kasi... Bakit mismo po kayo malapit sigurado, na po Bakit kayo sigurado, sir? Pinababa ko po yung pamangking ko. Pinababa ko yung pamangking ko dahil nahawakan ko yung bata na yun. Sabi ko, ito ba yun? Ito ba yun? Actually po sa dami po na estudyante, dalawa po yung nahawakan kong pasugod. Yung isa, sabi po nung pamangkin ko, hindi po yan to, hindi po yan yung umano sa akin. Dito, itong may four finger, opo, yan po, sabi sa akin. Oh, so, isang bata. Ngayon, yung ibang mga kabataan, pasugod pa po sa amin. Yung ibang kabataan, pasugod po doon sa lugar kung nasaan kami. Kaya po, yung tricycle driver, tumulong na po sa amin. Sige nga, Corporal Llamas, saglit lang po. I-play nga natin yung video kasi may video eh. Tignan natin maigi, no? So, itong may bilog na pula, sino yun? Siya po yun. Siya po yun. Siya. Si Police Corporal yun. Meron ba talaga kayong hawak na asero? Wala po. Kutsilyo? Kung meron po kaming hawak, di ba nakapitan niya po kami. Nakuha niya na po sa amin yun. Ayun na po. Tsaka po, hawak-hawak na po kami. Hawak-hawak na po kami sa may kamay tas sa kwelyo ng damit namin eh. Dapat po, nakuha na sa amin yung dalawa. Yung chilyo tapos yung four finger. Walang katotohanan. Okay, unang question, bakit ba kayo tumatambay dun in the first place? Di ba, nagsusundo po kami. Nagsusundo ng? Mga tropa din po. Sabay Tropa pinaalis din po kami ng polis noon. Doon na po Nagsusundo kami kayo ng nagpahinga tropa sa dahil? Lexington. Anong meron doon? Sabay-sabay po kasi. Sabay-sabay kayong uuwi. Opo. So, Opo. galing kayo lahat sa eskwelahan. Opo. At wala kayong hawak na asero. Wala po. Okay. Ma'am, kayo po ba aware po kayo na ang mga anak nyo po ay lumalabas, nag-aabang-abang pa sa labas ng eskwelahan, tumatambay pa? Minsan po kasi sila, syempre, barkada po, nagkakayayaan. Yung mga kaibigan po nila na panggabi, na ano nila, nasunduin natin, ganun. Para sabay-sabay na lang tayo pagpunta dito sa atin, ganun. Okay. So, aware naman kayo, Opo. pero ang alam nyo lang ay dahil mga magkakabarkada Opo, sila. ayun lang naman po. Wala po bang nangyari noon na na-involve na po ang inyong mga anak sa gulo, sa away, sa gang? Wala naman po. Wala po. Hindi, may sandali lang po. Yung anak Sige ko po, na-involve po sila sa gulo pero mga gulo pong para sa kabataan lang. Yung mga ano lang po. Kaya po, madalas ko po pagsabihan din niya na wag na gano'ng standby sa mga ano. Hindi bilang po nagkulang pangaral sa anak ko kasi kabataan po yan. Madalas ko pong pagsabihan na wag Tama, na pong gabay ng magulang dapat kasi hindi ko po yan pwedeng bitawan ng paggabay sa kanya. Yun lang po. Okay. Hindi ko po kinakampihan si Police Opo. Corporal. Kung talaga pong may pagkakamali siya, nararapat lamang po na siya ay managot. Pero Opo. bilang kayo din po ay mga magulang at menor de edad po itong 5 kabataan na ito, hindi rin po kasi tama na, kasi sa kasalukuyan actually nakikita ko po yung iba ay, yun nga, Opo. meron na pong tato. Hindi ko po sila dinidiscriminate, ma'am ha. Obserbasyon lamang po iyon. At
sana po magabayan po natin ng tama ang ating mga anak. Iwasan na po yung pagtatambay-tambay para hindi na po nauuwi sa ganito. Police Corporal Yames. Ma'am. Oh, nung nakita mo yung bata, bakit mo hinawakan agad? Bakit mo pinag-uuntog pa? Ma'am, hindi ko po pinag-untog yan. Nung nagpakilala po akong pulis, papaliwanag po, nung pakilala po akong pulis, una ayaw nila magpakilala ng pulis. Nung nagpakilala akong pulis, doon sila na parang nag-shock, nashock po sila, nataranta, at kumbaga kumakalas po sila sa akin sa Siyempre sir, pulis ka eh. Alangan namang hindi sila mataranta. Kahit sino naman siguro hawakan mo, makataranta sa'yo, di ba? Yun nga po. Pero hindi ko po yan pinag-untog. Dahil sa taranta po ng mga yan, nagtatakbuhan at napakalilikot, nabitawan ko yung mga yan. Nabitawan ko yan. Sige, pinabayaan ko kasi bata. Ngayon nakita ko, sobrang takot, nagtatakbuhan sila. Halos banggain na nila lahat ng estudyanteng naglalakad. Halos mabangga na sila doon sa mga sasakyan na naka-traffic. At yung mga yan, hinabol ko pa ho yan hanggang doon sa dulo. Na nakita ng maraming tao at humingi ako ng assistance doon sa barangay. Na pinaghingian ko na po una ng tulong, kaya napaalis yung mga yan pati sa pulis na umalis kayo dyan kasi nakatambay po sila dun eh. Pinaalis po yan una ng mga pulis. Ngayon, nung nagkahabulan na po, humingi ako ng tulong sa barangay at nakita rin nila na may mga dala po yung mga yan, yung mga barangay na naka-duty ron. Naghabulan po kami. At ngayon, pagkarating po doon sa dulo, ando pa sila naghihintay, may mga dalang bato na, mga kabataan na po. Nakita rin po ng isang concerned citizen at handang tumistigo laban sa mga yan, na nakita niya nga na mayroong mga dalang mga bagay na pwedeng makasakit. Okay. May mga, Police Corporal Yames, nung panahon po ba na nandoon kayo sa eskwelahan, kayo po ba ay may dalang baril? Wala po dahil po election gun ban. Kabilin-bilinan po ni Police Major Vasquez na hepe ko na wag magdadala dahil baka pati kami ay makasama sa mga accomplishment ng PNP. At sumusunod. Sige po. Okay. Sige po. Ganito, Police Corporal Yames, meron po sila ditong medical legal certificate na nakalagay po, contusion on frontal area because of alleged mauling. So in short, meron pong pag-uuntog na nangyari. Sa iba po, hindi po nakalagay. Siguro, mababaw lang siguro yung nangyaring pananampal o kung ano man. Maganda siguro pag-usapin muna kayo kung ano po yung... Ma'am, ganito po, nasa barangay po yung issue na yan. Nasa lupon po ng barangay. Actually, yung mga yan, humihingi na... Kami po ang complainant yan eh. Police Corporal Yames, please po, iwasan natin na tawagin yung mga bata na yung mga yan. Medyo kanina pa po ako na nababother, sir, sa inyong pagtawag sa mga bata, tandaan po natin, Police Corporal Yames, regardless po, if they have previous record, regardless kung ano po yung nagawa nila, kung meron po talaga, hindi po natin dapat dinidiscriminate ang mga kabataan, lalong-lalo na po kung sila po ay nasa ganito na ngang sitwasyon. Tama po ba? Discriminate. Wala naman po ako intention na discriminate. Kaya nga po, so sinasabihan ko po kayo, sir, na iwasan po natin na sabihin yon, okay? Dahil minor de edad pa rin po sila, at in any case po, hindi po dapat nahawakan kahit isang daliri nitong mga batang to, lalong-lalo na po kung wala naman pong ebidensya na meron pong imminent threat sa inyo o sa kung kanino pong tao doon sa paligid ng eskwelahan. Okay? Kahit po daliri, kahit buhok nitong mga batang to, hindi po dapat nahawakan. Para po sa mga magulang, kagaya ng nabanggit ko kanina, ma'am, please, pakigabayan po ang inyong mga anak. Hindi po sila dapat tumatambay sa ganong lugar, lalong-lalo na po kung meron na pong prior incident. Tama ko tayo, no? Kung na-involve na po sa ganon, gabayan na po natin. Huwag na po natin silang iganon pa sa daan na yon, kung saan man pong nalihis na daan na yan. Sa inyong mga bata, kung totoo na nangyari yung sinasabi ninyo na pambubugbog sa inyo at meron kayo medical legal certificate dito, maaari naman po kayo maghain ng reklamo. Maaari po yung slight physical injuries kasi sa nakita ko dito, untog lang naman siya rin. Tama po ba? Wala naman pong seryosong naging epekto sa inyo? Tama po? Sa inyo, boy 1, boy 2. Di na po kami
Hindi na po ako ma'am nakapasok nga ma'am eh. Police Major Boy Navia ng Substation 3 Pateros PNP. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Ang sinasabi po ng mga bata at ng kanilang mga magulang ay pinagsasampal umano, pinag-uuntog at ano pa nga ang ginawa sa inyo? Sinuntok ba kayo? Sinuntok. Pinagbantaan. Napapatayin sila ang buhay ng mga batang ito nitong si Police Corporal Richard Llames. Ngayon, sir, naiintindihan naman po namin dapat dumaan sa tamang proseso, pero maaari po ba kaming dumulog at humingi ng tulong sa inyo, Major Navia, na magkaroon po ng investigasyon dito sa nangyaring insidente na ito? Opo ma'am, anytime po, welcome po kayo dito sa Pateros Police. Nung makarating nga po sa akin yung sa kaalaman ko yung pangyayari na yan, kaagad-agad po akong pumunta mismo doon sa area kung saan nangyari yung sinasabi nilang insidente. Yung lugar po na pinangyarihan, nagtingin-tingin lang po ako ng may mga CCTV, yes, may CCTV records doon. At may nakausap akong gwardiya, yung gwardiya ng Lexington subdivision, para inalam ko po yung exact na lugar. Kasi yung area po na yon ay boundary po ng Barangay San Joaquin at saka Barangay Santo Rosario, Silangan. So, base po doon sa pag-coordinate ko sa Barangay ng San Joaquin, yung area po ng Lexington kung saan nangyari yung insidente, ay area po nila ng Barangay San Joaquin. So, ito-coordinate ko na rin po, pumunta rin mismo ako sa Substation 4 ng Barangay San Joaquin at ikinoordinate ko sa kanila kung talagang area nila yung pinangyarihan. Ayon po sa kanila, area po nila yung harap ng Lexington Subdivision. Okay. Pero anytime po, welcome po sila rito na dumulog sa aming opisina sa Barangay Kanluran, Santo Rosario. Okay. Pero Police Major Navia, ayon po sa inyong paunang investigasyon, kasi nabanggit nyo kanina, nagtanong-tanong na po kayo sa mga establishmento na may CCTV doon. Sino po sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo? Meron na po ba kayong paunang investigasyon sa ganun, sir? Pumunta na rin po ako sa barangay ng San Joaquin at mayroon nga pong naka-witness na barangay tanod doon sa barangay San Joaquin. Nakita nga raw niya nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng habulan at papunta ng Kalawaan. Ngayon, hindi sa kanila lumapit o na-blatter sa barangay San Joaquin, bukod na-blatter yata nila sa barangay Kalawaan. Okay. So, yung barangay San Joaquin po ay nag-aantay lang po sa mga complainant kung dudulog sila sa barangay San Joaquin. Sa inyong investigasyon, sir, totoo ba na may dalang asero o ice pick itong mga batang ito? Base na rin po dun sa Police Pasig na nakakasakop, nakausap po sila, mayroon pong dagger o asero, yung isa sa mga 5 bata na involved. Nakuha po ba, sir, itong asero na ito o yung, anong ang tawag ni sir? Jagger ba, sir? Parang hindi na po nakuha at nagkaroon ng slugger. Okay. Nagkaroon po ng takbuhan. Okay. So, kumbaga, doon sa sinabi ni Corporal Llames kanina, meron daw asero. Maraming salamat, Police Major Boy Navia, ha? Police Major Cristina Vasquez. Magandang hapon po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. At maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ma'am, matanong ko lamang po ang inyong protocol. Ito po kasing si Police Corporal Richard Llames ay nag-abang essentially doon sa eskwelahan dahil apparently yung kanya pong stepson ay siguro tinatakot or baka sinuntok nga daw po nitong 5 kabataan na ito. Pero ang ginawa kasi ni Corporal Richard Llames, bukod sa siya po ay hindi naka-uniforme noong mga panahon na yon, bigla na lamang pong hinawakan yung isa dito sa mga batang ito. At apparently nga ay pinagbubugbog, pinaguntog, pinagsasampal pa yung mga bata. So, in that case, ma'am, ano po ang dapat na protocol doon ni Police Corporal Llames kung meron talagang pagbabanta sa buhay ng kanyang stepson? Bilang hepe niya, at ang nangyari ay personal, pero ang katulad nga po ng nabanggit kanina, na bilang father at alam niyang may accordingly or siguro dahil para sa kanyang pakiramdam na may threat sa
buhay. Bata, opo, sa bata, hindi natin alam kung ano yung level. Sa kanyang pagkakaintindi ay in-reempt niya. Maaring wala pa po sa imminent danger pero hindi natin alam pare-parehas. Ngayon po, sa sinasabi natin na nakasibilyan siya, katulad ng nabanggit po kasi Friday po ang off niya. Yes. So, kung kahit po off natin, hindi po kasi natatapos yung pagiging pulis natin Tama kung tayo po. ay off or nakasibilyan po. So, ngayon po, siguro ang mali lang, hindi po kasi na ano ng pulis at barangay na nakakasakop kung maimbitahan yung mga inirereklamo. Kasi ang alam ko, magkaibang barangay ang nagreklamuhan sila, both parties. Yes. So doon po, makita pa lang na dapat kung saan po nangyari ang insidente, doon po dapat nakablatter ang insidente. Yes. So ngayon po, since may reklamo sila sa bawat isa sa magkaibang barangay, ang sabi ko nga harapin na lang. Total, ang CCTV naman po ay hindi magsisinungaling kung ang sinasabi niya ay walang kasalanan o kung sino man ang may kasalanan ay may ano naman po yan, mapapatunayan po yan, hindi lang po sa pagkandak ng investigation ng nakakasakop na police station, kundi pati rin po ang CCTV na pag-aari ng ng barangay para naman po fair po sa parehas na partido. At yun po yung pinupunto natin dito, na sana po magkaroon po ng patas na pag-iimbestiga. Kung talaga pong nagkaroon ng insidente na ganito o meron pong banta sa buhay ng stepson po ni Corporal Llames ay sana po nagkaroon na lang ng blotter. Talaga pong nag-file na lang din po siya ng hinaing na una bago po yung nangyari na abangan. Kasi ang nangyari po inabangan niya na huli sa akto yung mga bata na gagawin. Parang ganun po yung nangyari, ma'am. But in any case, Police Major Cristina Vasquez, hindi po namin kinukonsinte yung mga bata, ha? In fact, kami po ay nakikipag-ugnayan po sa ating DSWD, ma'am. Makikipag-ugnayan kami para po magkaroon din ng intervention dahil kagaya po ng paulit-ulit kong nababanggit kanina, kung sila po ay nalilihis po ng landas at nagiging sakit po sa ulo ng ating mga kapulisan dyan po sa area na yan. At kahit po sa kaninong mga ibang tao pa po, lalo na sa estudyante dyan sa eskwelahan, dapat po sila ay patnubayan ng mga magulang, pagsabihan po, guidance counselor, even yung mga pulis, pero wag po sanang aabot hahantong doon sa instance na bigla siyang hahablutin, bigla kang hahawakan, 'di ba? Yung walang ano-ano, walang blatter, walang kung ano man, bigla ka na lang hawakan o pag-untugin ka o sampalin. Sana po wag ganun, ma'am. Opo, bali, pares pong both sides po may karapatan po Tama po. i-depensa nila po yung mga allegation nila sa bawat isa po. Tama po, ma'am. Sige po. Yun na lamang po, Police Major Cristina Vasquez. Siguro po, pangaralan na lang din po natin ang ating po mga kapulisan, hindi lamang po si Police Corporal Richard Llames, na kung meron po talagang mga ganito insidente, sila po ang mas nakakaalam ng tamang proseso. Idaan po sa tamang proseso, mag-file po ng tamang complaint, mag-file po ng tamang blotter. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Maraming salamat po, Police Major Cristina Vasquez, ang Substation 6 Commander Mandaluyong PNP. Maraming salamat, ma'am. Corporal Llames. Ma'am, yes Sir, po, ma'am. again, hindi ko po kayo pinapagalitan. Again, kung kayo po, personal nyo to kumbaga, stepson nyo yung involved, pamilya nyo. Naiintindihan ko po yung parte na yon. Pero kung talaga pong may tangka sa buhay ng pamilya nyo, sir, sana pairalin natin, daanin natin sa tamang proseso. Ma'am, naidaan po yan sa tamang proseso. Pwede po ba ako magpaliwanag? Sige po, sige po. Kasi po yung insidente po na yan, ma'am, na-report po namin yan sa Barangay San Joaquin at may blatter po doon. Pero pagkatapos na po ito ng insidente, tama po? Opo. Ang sinasabi ko, sir, dapat po even before, kasi ang dahilan nyo nga kung bakit kayo nag-aabang doon sa labas, meron na pong sumbong sa inyo na meron pong pananakot din sa buhay nung inyong stepson. Yes po. Ma'am, may nauna pa palang insidente na nai-record na rin, nai-report na rin na yan, sinuntok at hinuli ng pulis yan, pulis ng San Joaquin, hinuli po yung mga kasamahan po niya na, kasi madami po sila nahuli po yung isa na mismong kumuha ng sombrero nitong pamangking ko. So meron silang record? Meron na pong record. Napagalaman din natin yung sa nagpuputol po ng nung wire. Nung sumunod na araw, iba na po yung umano. Pero ang sinabi po doon, paano kung
makikipag-ayos ako, sabi po ng isang suspect na suspect na po kasi hindi na po siya CICL eh. Isang suspect na pinablatter po namin sa Barangay San Joaquin. Okay. Hindi raw sila magkakakilala. Okay. Sige, medyo nagets ko na. Kasi meron palang prior incident pa, sir. Oo po, meron pa Okay. Meron pa unang incident. Sige Nablatter po. Kung ganun Ngayon, pala, sir, kung ganun po, Corporal Llames, tama naman po yung ginawa. Hindi naman po, naiproseso naman pala sa barangay. Pero sana nagarap na lang kayo sa barangay. Yun na lang. Yun nga po. Oo. Yun po. Sige po. Kung pangyayari na yon, which is po kasi nakarating sa lugar namin, yung panghahabol niya sa mga bata, dumiretso po kami ng bawsi ng Kalawaan. Nag-ano po kami na gusto namin makaharap sila, makausap personal. Hindi po sila humarap sa amin. Bakit hindi sila Sir, hindi daw kayo maharap. Hindi po siya humarap po. Ganito po yan, Pumasok. ma'am. Ang humarap po sa amin, yung asawa niya at yung stepson niya. Okay, anong sinabi ng stepson niya at ng asawa niya? Kukontrahin lang daw po niya yung reklamo ng mga bata. Okay. So, Ayun lang kumbaga, nagharap-harap kayo, pero ang kinocomplain niya si Sir, siya ang gusto niyong paharapin. Opo. O, ganda na lang, Corporal Llames, kasi mukhang yun lang naman ang hanap ng mga magulang, na hindi rin maabuso yung kanilang mga anak. Siyempre, kung meron po talagang insidente, kagaya ng sinabi ni Major Cristina kanina, makita naman yun sa CCTV, ma'am. Gusto po sana namin mapatunayan kung talagang may pagkakamali po yung mga anak namin. Sige, ma'am. Lumapit po kami sa, kinabukasan po, lumapit po kami sa Pateros para makahingi po kami ng request. Doon po sa mismong tapat kung saan ang nangyari. Kung totoo po yung sinasabi nila na may forefinger, ice pick, kaso po, wala po, hindi po kami binigyan. Ganito, ma'am, ha? Kasi pare-pareho, ito, patas po tayo. Pare-pareho po tayong wala sa nangyaring insidente, pero may CCTV footage. Nakuha po natin ang statement, nakausap natin si Police Major Navia, nakausap din natin si Police Major Vasquez. Nangako po sila, magiging patas sila. Okay? So yung CCTV footages na sinasabi niyo, ma'am, pasasamahan namin kayo, kasama niyo po kami, nakukuha po ng CCTV footages na yun para makita niyo rin mismo. Okay? Para yung sinasabi din ni Ma'am, Police... kasi po, nung Yes po. pumunta rin po kami ng asawa ko sa police station sa San Joaquin din po. Nakausap po namin sino ba? Okay, tatay, ganito si Sir na po. Tomas po. Okay na, tatay. ano ba ang Naka-block sinabi? daw po yung sa CCTV rin sa San Joaquin, sabi niya. Hindi raw po nila makuha sa Lexington po kasi. Okay. Sige, ganito na nga lang, tay. Tutulungan namin kayo na makuha po yung mga CCTV footages. Yes. Kasi wala namang gusto na magkagulo-gulo kayo eh. Gusto din nating malaman yung katotohanan. At Police Corporal Richard Llames, please cooperate. Yun lamang po ang hinihiling namin, sir. Alam po namin na mabuti po ang inyong intensyon din siguro sa pagprotekto sa inyong anak. Pare-pareho po kayo, mga anak nyo po yan. Ayaw nyo ding nasasaktan. So kung kayo po ay naghabla na po ng kaso, nag-file na rin naman siya ng complaint sa barangay level, kayo rin naman po, meron na rin po. Hintayin natin yung proseso doon sa barangay level. But at the same time, kunin natin yung totoong nangyari sa CCTV footage. Ganun po ang gawin natin, ma'am, ha? At siguro final say ko dito, ma'am and sir, hindi ko po kinakampihan yung police, pero ito po kasi, kagaya na nabanggit nyo, hindi ito yung unang instance. At kung totoo po yung nasabi po ng ating kapulisan na nagkaroon po ng prior record, malaking bagay po na ang mga magulang mapagsabihan po yung ating mga anak. Yun po ay napaka-importanting bagay. Okay? Hindi lamang po sa eskwelahan kasi pag sila po napabarkada, napamali po talaga ng landas, hindi na po natin makontrol kung anong mangyayari. Diba, tay? Ganun po yun eh. Police Corporal Llames, siguro ang masasabi ko po, again, pag ganito pong mga bata, kahit po sabihin natin na meron silang prior record, meron pong nangyaring insidente, meron pong nangyaring pagbabanta, wag po nating daanin sa dahas, sir. Yun lang po. I think pareho po kayong may pagkakamali din. Okay po, ma'am. So, intindihin natin, sir, we do not need to tolerate, but at the very least, mga bata po ito, sir. Wag po nating ratuhin na kriminal. Again, nandun po sila sa pagiging menor de edad. Yes, sir. Opo, alam ko naman po yung proseso. Yes, at hindi ko po sinasabi, sir, na hindi nyo alam. Ipinapaalala ko lamang po, sir, na may tama pong proseso. Hindi po tayo dapat nagdi-discriminate ng mga bata, lalo na kung sila po ay may prior record.
Magharap Opo, po ma'am. kayo, sir, sa barangay. Magsasama po kami ng reporter namin, sir. Nandoon kami para kung maayos po, maayos. Kung hindi talaga maayos, ma'am, tutulungan namin kayo maghain na reklamo. Ganon din po si Sir ma'am, Llames. Isa part naman po namin, pwedeng naman po kami maging maayos para maging safety rin yung mga estudyante at mga kabataan dyan. Okay. So, siguro ganun na lang po. Mag-usap-usap po tayo sa Barangay Police Corporal Llames at makakaasa po ba kami, sir, na kayo po ang harap sa susunod, hindi po yung asawa nyo? Ma'am, humarap po pumunta po ako sa Lupon, unang patawag po ng Lupon, pumunta po ako. Hindi po ako hinarap ng mga taga-Lupon dyan sa reklamo nila. Sige sir, magsischedule kami para pantay yung schedule ninyo. Huwag nyo po ibaba yung telepono. Tatanong din namin sila, ma'am, kung kailan po sila available para makapagharap kayo. Okay po yun? Opo, okay po. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, Police Corporal Richard Llames ng Substation 6 Mandaluyong PNP. So ganun ma'am ha, mag-usap muna tayo sa Barangay 11 kasi alam nyo po sa totoo lang, hindi nga po tama din yung ganun na bigla na lang hablutin. Kagaya nga po ng nabanggit ko kay akin na Police Major. Kung talaga pong desidido kayo maghabla ng kaso, wala pong problema, makakatulong po kami. Pero kung kaya pong pag-usapan, mas maganda po mag-usap-usap muna kayo. Yes po. Okay na po, isa-settle po natin, ma'am, sa kabilang studio, ma'am. Ha? Sige. Opo. Sige po, ma'am, and mga kuya, maraming salamat. Oo, magpakabait kayo ha, boy. 1 to 5. Ayan, i-all ko na po. Magpakabait kayo. Ha, kung kayo ay may problema, nandyan ang mga magulang ninyo. Kung kinakailangan po proteksyon ng kapulisan natin, nandyan naman sila. Opo, ma'am, ayusin po natin. Yes. Sasamahan naman po kayo ng reporter natin, ma'am, ha? Sige po, maraming salamat po. Thank you so much po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.